Celebox. Si Mariel Gatchalian, 26 years old, ay isang assistant chef sa Canada. Isa siyang prangka at ayaw sa kahit anong bagay na walang sense para sa kanya. Kaya't laking gulat niya nang malaman niyang siya ay naka-arrange marriage sa lalaking hindi niya pakilala. I'm not regretting anything, Tristan. This marriage. Ikaw, lahat ng to, hindi ko pinagsisihan. Sa kabilang banda, si Tristan Avellino ay 29 years old na CEO. Hindi nito inasahan na ang babaeng sinukahan ito sa eroplano ang mismong mapapangasawa niya. Kahit sa una, hindi natin pinili tong kasal na to. Pinipili pa rin kitang mahalin araw-araw. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa'yo. Magkaibang mundo, magkaibang paniniwala, pero pinag-isa ng tadhana. Sa pagitan ng asaran at kilig, may pag-ibig bang mabubuo? O baka nga sa hindi inaasahan, sila rin ang tanong at sagot sa isa't isa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Series. Tahimik ang paligid ng umagang yon. May manipis na snow sa labas ng bintana. Si Mariel Gatchalian, 26 years old, nakakulot ang buhok. Naka-oversize sweater at pajama at inaayos ang coffee maker. May eye bags pa siya, halatang galing sa night shift. Tumunog ang cellphone niya sa counter. Tinignan niya ang screen habang hinihigop ang mainit na tubig at nakita niya ang pangalan ng lola maming niya. Nangunot agad ang noo niya. Si Lola? This early? At gabi sa kanila? Sinagot niya agad yon. Hawak ang phone sa kanyang kanang kamay habang ang kaliwa ay nilalagay ang coffee beans sa machine. Hello, La? May nangyari po ba? Hindi ka pa natutulog? Apo, kamusta ka na dyan sa Canada? Tanong nito na kinabuntong hininga niya. Kapag tumatawag ang lola maming niya, ay yun lagi ang tinatanong nito sa kanya. Okay naman po ako, La. Medyo pagod lang. Grabe yung dinner rush kagabi. Punong-puno ang restaurant. Pero ayos lang. Routine na rin eh. Kayo po, kamusta po kayo ni Aling Sean sa bahay? Eto, matanda na. Pero buhay pa. Mabagal, pero kumikilos pa rin. May sasabihin ako sa'yo. Importante to, Apo. Umupo si Mariel sa stool. Hawak ang mug ng kape. Okay, I'm listening. Anak, ikakasal ka na. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Nabitawan ng kutsarita. Natapon ng konting kape sa mesa. Ha? Wait po. Wait lang. What? As in, kasal na parang wedding? As in, me? Oo, Apo. Kayong dalawa ng anak ng kaibigan ng lolo mo. Matagal na itong napag-usapan bago pa siya pumanaw. Kasunduan nila. Pinangako ko sa lolo mo na itutuloy natin. Bata pa lang si Mariel ay iniwan na siya ng magulang dahil sa isang aksidente. Simula noon ay ang lolo at lola na niya ang nag-alaga sa kanya, kaya laking pasasalamat din niya sa mga ito. Tumayo siya at naglalakad paikot ng kitchen, hawak pa rin ang telepono. Joke po ba to? Kasi parang hindi po nakakatawa. Alam niyo naman po, di ba? Hindi ako interesado sa kasal. Never ko tong pinangarap. I'm happy on my own. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lola niya. Alam ko, Apo. Pero ito na lang talaga ang kahilingan ng lolo mo. Isa lang naman ang hinihingi namin, ang matupad ang pinangako niya bago siya mamatay. Pero bakit ako? And why now? And why him? Who even is this guy? Pigil ang inis na tanong niya. Apo siya ng kaibigan ng lolo mo. Mabuting tao yon. May trabaho. Magalang. Hindi ka niya pababayaan. Bagay kayo. Tingin ko, kahit hindi niyo pa kilala ang isa't isa. Ewan ko,
Parang may kutob akong magiging masaya ka. Humugot siya ng malalim na hininga. Napailing siya na para bang nakikita siya nito. La, you know me. Alam nyo, yung mga pangarap ko. Hindi ko po to plano. Tapos biglang, surprise! May kasal na bukas? As in bukas talaga? Oo, apo. Bukas ang kasal. Nakabook na ang flight mo pa uwi. Mamayang gabi na ang alis mo. Pinakiusapan ko na ang kaibigan mo. Siya na ang susundo sa'yo sa airport. Napaupo siya ulit. Nanginginig ang kamay. La, why? I can't just drop everything here. May trabaho ako. May kontrata ako sa restaurant. May mga bills pa ako. I have a life here. Alam ko, apo. Pero pagbigyan mo na sana kami. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. May sakit na ako sa puso. Ayokong hindi matupad ang huling hiling ng lolo mo. Kung talagang wala kang balak tumuloy, hahayaan kita. Pero sana, bigyan mo ng chance. Natahimik si Mariel, natigilan at napatingin sa lumang family photo sa pader. La, hindi po to madali. Hindi lang basta-basta to. Wala naman sinabing magiging madali, apo. Pero baka ito na rin ang simula ng bago mong buhay. Di ba lagi mong sinasabi na gusto mong matuto? O eto, totoong masterclass sa buhay to. Nasapon ni Mariel ang noo at bahagyang natawa. Hindi pa ako ready, la. At lalong hindi ako sanay makipag-asaran sa stranger na mapapangasawa ko bukas. Hindi naman kita pinipilit na magmahal agad. Pero pakiusap ko lang. Pumunta ka. Magpakasal ka. Kung hindi mo siya magustuhan, di natin ipipilit. Pero subukan mo muna. Para sa'yo din to, apo. Dahil kapag nawala din ako, ay may mag-aalaga sa'yo. Muli siyang humugot ng malalim na hininga. Pigil na pigil din na huwag maiyak. Anong pangalan niya, la? Basta, pag nakita mo siya, malalaman mo. Napairap si Mariel, lalong nainis, pero hindi niya yon pinahalata sa lola niya. Seriously, la? Hindi niyo sasabihin sa akin kahit man lang pangalan? So, I'm flying halfway across the world para ikasal sa lalaki hindi ko man lang alam kung may kilay? May kilay yun, apo. Makakapal, maputi, matangkad, mabango, gwapo, at mabait. Basta. Surprise nga, di ba? Ayoko kasing husgahan mo agad kung maririnig mo lang ang pangalan. Mas mabuti nang makita mo siya ng walang expectations. Surprise? Lola naman, kasal to, hindi birthday party. Tumayo siya ulit at nagsimulang maglakad-lakad habang hawak ang mug ng kape. What if he's old? What if he's married already? Or worse, serial killer? Apo, hindi ako pipili ng kriminal para sa'yo, no? Mas kilala ko ang lolo mo. Hindi siya papayag nang hindi maayos ang taong yon. Alam mong pinag-isipan to ng matagal. La, please, I'm freaking out here. Hindi lang to basta-basta. I worked so hard to get where I am right now. Naipon ko tong pangarap ko ng buong buhay ko. Then now, may biglang lalaking papasok lang out of nowhere at magiging asawa ko? Alam ko, alam naming dalawa yan ng lolo mo. Kaya nga kami kampante, nakakayanin mo. Kasi matatag ka, hindi ka basta-basta sumusuko. Hindi na talaga niya mababago ang desisyon ng lola niya. Umiling-iling siya at napahawak sa sentido. Matatag, yes, pero hindi baliw. Tingnan mo ako, apo. Ako ang may sakit. Ako ang hindi na sigurado bukas. At kahit alam kong selfish to, gusto ko lang talagang makita kang ikakasal habang kaya ko pa. Malungkot siyang napatingin sa sariling refleksyon sa salamin ng oven. Lola, kung hindi mo kayang gawin para sa'yo ngayon, gawin mo para sa amin. Sa lola mo, pumayag ka na. Apo, kahit isang beses lang, sumugal ka sa hindi mo planado. Malay mo, baka ito na talaga yon. Napaupo ulit siya
tahimik na pinipigilang mapaiyak para sa lola niya, sa nag-iisang pamilyang naiwan sa kanya. Dahil parehong only child naman ang magulang niya at wala siyang tito at tita. So, this is really happening. May tikat na ako? Ramdam niya ang pagngiti ng lola niya. Kahit hindi niya nakikita, ay alam niyang napagtanto na nito ang desisyon niya. Masaya ito, alam niya. Pero siya, gusto niyang maiyak. Oo apo, 9 a.m. ang flight mo mamaya. Air Canada, direct to Manila. Sinend ko na sa email mo ang booking details. Si Mang Cardo at ang kaibigan mo ang susundo sa'yo sa airport. Nakatingin si Mariel sa labahan niya. God, hindi pa ako nakakapaglaba. Magdala ka na lang ng ibang damit o kaya dalhin mo na lang yan dito sa palabahan. Hindi na importante ang iba. Ang mahalaga, darating ka. Hala, ilang taon na ako nag-iipon para sa dream wedding ko. Gusto ko ang beach wedding eh. May string lights, barefoot sa buhangin. Tapos ngayon ikakasal ako sa taong hindi ko kilala. Bukas na agad. Hindi ko man lang makikita ang venue. Sarkastiko, pero nakangiti siya ng bahagya kahit naiiyak pa rin. Di ba yun ang totoong magic sa buhay, apo? Yung wala sa plano, pero diyan mo makikita ang tunay na ganda. Hindi mo man siya kilala ngayon, pero baka sa susunod, siya na ang dahilan ng lahat ng ngiti mo. Pumikit siya, saka huminga ng malalim. Tinakpan ng kamay ang bibig habang pinipigilan ng emosyon. This is crazy. Life is crazy, iha. But love, sometimes, love comes with a little chows. Mahina siyang natawa at napailing na lang dahil doon. Hindi ako naniniwala sa love at first sight, la. Eh di wag mo siyang tignan agad. Pakinggan mo muna. Malay mo, love at first word. My God, Lola! Apo, isang pabor lang. Pagbigyan mo lang si lolo mo. Para sa kanya to. Kung hindi mag-work, ikaw mismo ang magdesisyon pagkatapos. Pero wag mong iwasan kung hindi mo pa nasusubukan. Okay, fine. Pero I'm not promising anything. I'll fly home. I'll show up. Pero kung ma-feel kong hindi ko kaya, I'm walking out. Ayos lang yan. Basta't makita kitang lumakad papuntang altar, masaya na ako. Pero, pwede bang isang hiling ko na rin po? Ano yon? Kapag nagkatotoo ang lahat ng worst fears ko, kayo po ang magsusorry sa kanila. Deal. Pero kung nagkatotoo ang mga pangarap kong hindi mo alam na gusto mo pala, ikaw ang magsusorry sa akin. Okay, deal. Masungit ang langit, may kasamang malamig na ambon habang si Mariel, naka-long coat at nakatayo sa pila ng boarding. Hawak niya ang passport at ticket habang nilalabanan ang antok at pagod sa pag-iimpake. Pumunta pa kasi siya sa restaurant para mag-file ng buwang leave. Alam din naman niyang hindi siya magtatagal sa Pilipinas. 9 a.m. flight ko to Manila, a life-changing trip or a life-ending one. Who knows? Nag-vibrate ang phone niya. Text from lola maming niya. Ingat ka, apo. Tiwala lang. Mahal kita. Napabuntong hininga siya at pilit nang ngumiti. Mahal ko rin kayo. Pero sana, hindi ko ikamatay ito. Naupo si Mariel sa seat 42A, window seat. Nakasalpak ang likod sa upuan, nanlalambot. Biglang may dumaan ulit sa tabi niya. Kasunod ng mahihinang bulungan at tila excited na mga boses ng ilang kababaihan. Sa katunayan ay kanina pa niya hindi tinitignan ng katabi niya, kaya hindi niya alam ang mukha nito. Nauna siyang naupo doon at agad nakatulog. Pagkagising ay naroon na ito, pero tamad pagtuunan ito ng pansin. Oh my God! Siya nga ata yun! Shh! Don't stare! 3 oras pa lang ang nakalipas mula nang umalis ang eroplano sa Vancouver. Pero pakiramdam niya ay parang 5 araw na siyang nakaupo. Kasabay ng hilo ay ang unti-unting pag-ikot ng sikmura niya. Hindi siya sanay sa long-haul flights. Lalo na't halos walang tulog at wala pang matinong kain. Ilang ulit niya nang sinubukang idaan sa pag-inom ng tubig. Pero tila walang epekto.
Hindi niya alam kung masakit lang ba talaga ang tiyan niya o dahil lang ito sa kinabahan siya buong umaga. Baka pareho. Sa unang pagkakataon ay napatingin siya sa lalaking katabi niya sa 42B. Tall, dark, and annoyingly handsome. Suot ang itim na bomber jacket, naka-headphones, nakasandal at nakapikit. Parang walang pakialam sa mundo. May sharp jawline, matangos na ilong, at kilay na parang laging galit. Hindi ito mukhang approachable, more like, talk to me and I'll sue you vibes. Si Mariel naman, nagpapanggap na kalmado, ngunit sa loob-loob niya, kinakausap niya ang sarili. Okay, breathe, just breathe. You've cooked for 300 guests sa restaurant, survived 4 Gordon Ramsay-level shops, and managed to pay rent sa Vancouver. You can handle this flight. You can... Hindi niya na napigilan. Biglang sumabog ang sukang hinanda ng universe para sa pinaka-worst moment ng buhay niya. Tumama ito sa braso at medyo sa pantalon ng katabi niyang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya, nawalan siya ng hangin sa sobrang hiya. Napatigil ang lahat. Ilang rows around them ay napatitig. May naglabas ng phone. Ay! Nasuka siya dun sa katabi niya! Sino ba yung guy? Parang familiar eh. Oh my God! Oh, I'm so sorry! Gigil na nataranta siya habang naghahalongkat ng tissue sa bag. I didn't mean to. Grabe! I'm so embarrassed. Wait lang, I have wipes. I swear, I clean it. Just please don't hit me. Binigay niya ang tissue sa lalaki, pero hindi siya pinansin nito. Hindi siya tinignan ng lalaki agad. Tila nag-freeze ito sa kinauupuan. Tinanggal ng lalaki ang headphones, saka mahinang nagsalita. Seriously? I'm really sorry. Hindi ko sinasadya. I swear, I was just jet lag plus turbulence and... You done? Not yet. Hindi na ito nagsalita pa. Kumuha na lang ng sariling panyo mula sa backpack at sinimulang punasan ng sarili. Nang hindi makontento, ay tumawag ito ng flight attendant habang si Mariel naman ay halos manlumo na sa hiya. Tinulungan ito ng FA, binigyan ng bagong tissue at water, nilinisan din ang jacket ng lalaki. Mariel wanted to cry. Gusto niyang mag-time travel pabalik sa kusina niya sa Canada. O mas okay pa siguro kung mag-teleport sa ilalim ng eroplano. At parang hindi pa sapat, may mga pasaherong nakaupo sa likuran ang nagbubulungan. Uy, siya nga yun diba? Parang nakita ko na siya sa magazine. Oo, si Tristan yun, CEO ng tech company. Yung may app na trending ngayon. OMG, bakit siya nasa economy? Kinagat ni Mariel ang labi niya. Of all people sa buong mundo na pwede niyang masukahan, kailangan ito pa? CEO? Sikat? At mukhang hindi pa tao, kundi Greek god in disguise? Napansin niyang may isang babae sa kabilang aisle ang kunwaring nag-selfie. Pero malinaw na kinukuhanan ng video ang eksena. Muntik nang lumuwa ang kaluluwa niya sa katawan. Lord, buksan niyo na po ang emergency exit. Lalabas na lang ako. Bulong niya sa sarili. Tahimik na ang lahat. Tulog na ang karamihan. Si Mariel, gising pa rin, nakatulala sa bintana. Hindi na siya makatingin sa katabi niyang lalaki na nabiktima niya. Sana sinabi ni Lola na kasama sa arranged marriage ang public humiliation. Mahinang bulong niya. Napatingin bigla ang lalaki. Akala yata ay kinausap siya. Ano yun? Wala. Sorry. I was talking to myself. I do that a lot, especially after vomiting on people. Glad to be your first audience. Mahina, pero may bahid ng sarcasm ang boses nito. You're really not gonna let me live this down, are you? I didn't even say anything. Exactly. Yung silence mo, parang mas malala pa sa insulto. Napatingin sa kanya ang lalaki. First time niyang makita ang buong mukha nito. Walang cap, walang hoodie. At oo, gwapo nga talaga to. Halos mapasapos siya sa noo sa inisip. Seriously? Self? Bakit kailangan gwapo? Hindi ba pwedeng average lang para hindi masyadong nakakahiya? Paglapag ng eroplano, si Mariel ang unang bumaba sa row nila. Bitbit ang maliit na carry-on, nakasombrero
at may hoodie na halos tinatakpan ng buong muka. Sinuot niya kanina yon, hindi niya nilingon si Tristan. She just wanted to disappear forever. Habang naglalakad sa arrival area, sunod-sunod ang notification sa phone niya, email ni Lola, message ni Mang Cardo. Bitbit ang maleta, mabilis ang lakad ni Mariel palabas. Hanggang sa namataan niya ang isang matandang lalaki na may dalang placard na M. Gatchalian. Aba, iha! Ikaw ba si Mariel? Yes po, ako nga! Tamang-tama, kanina pa kami naghihintay. Halika, sakay na, andyan na rin ang kaibigan mo. Ayun o! Lumingon siya at nakita ang kaibigan niyang papalapit sa kanya. Nasa loob na siya ng van, katabi si Mang Cardo, ang matandang driver at ang matalik na kaibigan niya. Nagdadaldalan sila ng kaibigan niya nang magsalita si Mang Cardo. Kamusta ang flight mo, iha? Masama. Worst flight of my life. Jetlag lang yan. Bukas, bagong buhay ka na. Pagdating ni Mariel kahapon, ay agad siyang nakatulog. Dala siguro ng pagod yun. Nang magising naman, pinilit siya ng lola niya na tumulong sa pag-aayos ng venue. Gabi na din sila natapos sa pag-aayos. Hindi pa lubos na sumisikat ang araw, pero gising na si Mariel. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang phone habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Nakarobe pa siya. Bagong gising, pero litaw na ang pagod sa mga mata. Isa lang ang natutulog sa buong kwarto, ang kaibigan niyang si Elaine, na nag-volunteer bilang moral support/instant bridesmaid. You didn't sleep again, didn't you? Tanong ng kaibigan niya nang tabihan siya nito. 1 hour. That counts as sleep, right? For a zombie maybe, pero para sa bride, no? Elaine, ikakasal ako. As in today, in a few hours. Sa lalaking hindi ko kilala, wala man lang akong picture reference. Ni pangalan, wala. Ganyan ba talaga classified ang buhay ko ngayon? Sabi ni Mang Cardo, Lola's friend son daw. Mabait, may trabaho. At mabango siguro. Sana di lang mabango. Sana, matangkad at gwapo, hindi suplado. At dramatic. Pairap na saad ni Mariel. Wait, dramatic? Hindi naman siguro ganon. Never mind, ayoko nang pag-usapan. Please lang, baka mawala pa yung konting natirang dignity ko. Tumayo si Elaine, lumapit kay Mariel at tinapik ang balikat niya. Look, kung ayaw mo talaga, pwede pa nating takasan to. Sasakay tayo ng bus pa Bicol, magtatago tayo sa beach, magbebenta tayo ng turon. Kaya natin to. Tinaas pa nito ang nakakuyom na kamay at fighting move. I wish, pero si Lola, she's so happy. For the first time in years, I can't take that away from her. Nasa loob na si Mariel ng bridal core. Nakaayos na siya. Makeup, hair, wedding gown. Pero ang kabang nararamdaman niya ay parang hindi kayang tabunan ng foundation. Hawak niya ang bouquet, nanginginig pati ang kamay. Tumitibok ang puso na parabang may drumline sa dibdib niya. What if pangit siya? What if 60 years old? What if kamukha ni Gordon Ramsay in rage mode? What if siya yun? Tanong niya sa sarili. Muling pumasok sa isip niya ang eksena sa eroplano. Ang lalaki, ang suka, ang pananahimik matapos niyang sukahan. At ang nakakainsultong gwapong mukha nito. Okay sana kung ganun kagwapo eh, pero sigurado akong hindi. Ilang minuto pa ay dumating na siya. Bumaba siya sa bridal car. Maambon ng konti, pero may mga batang nakaabang na may dalang payong. Ang simbahan ay klasikong luma. May arko, may kampanaryo, may nostalgia sa bawat bato. Nang marinig ang pagtunog ng wedding march, unti-unting lumakad si Mariel. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. May ibang kumukuha ng litrato. Ang lola niya, si Lola Mameng, nakaupo sa wheelchair, nakangiti at umiiyak. Apo, ang ganda-ganda mo. Ngumiti siya kahit nanginginig sa kaba. Naglakad siya, dahan-dahang papunta sa altar. Bawat hakbang ay parang slow motion. Nang makita niya na ang lalaking nakatayo sa unahan, ay tumigil ang mundo niya. Nakabarong, nakatayo ng diretsyo, tila may sariling spotlight. At higit sa lahat,
Gwapong-gwapo, sharp jawline, familiar na kilay. Medyo seryoso ang tingin pero may ngiting konting sumisingit sa labi nito. Natigilan siya at nanlaki ang mga matang tinignan to. No! 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 No freaking way! Bakit ito naroon? Bakit? Ayaw niyang maniwala habang nakatingin dito. Siya talaga! Universe! Bakit ganito ang plot twist niyo? Ang lalaki, ang sinukahan niya sa eroplano ay ang mismong groom niya ngayon. Dahil nakatingin na ang lahat sa kanya, ay naglakad siya ng dahan-dahan. Habang naglalakad siya, nakita niyang bahagyang tumawa ang lalaki. Hindi yung insulto, kundi yung parang naaaliw, may halong amusement at panunokso. Well, this is awkward. Rinig ni Mariel sa sinabi nito. Nagpatuloy si Mariel sa paglalakad kahit gusto niyang umatras, umikot at tumakbo palabas. Pero pinilit niyang ngumiti nang muling makita ang lola niya. Pagdating niya sa altar, inabot ni Tristan ang kamay niya. Nagkatinginan sila. We meet again. Hello, I'm Tristan, your groom, and recent vomit victim. At ang siraulo ay kinindatan pa siya. Sumama ang tingin niya dito. This can't be real. Is this a prank wedding? Nope, this is happening. You're stuck. With me now, Mrs. Avellino. Napapikit si Mariel, pilit lumulunok ng pride. Sa lahat talaga ng taong papakasalan niya ay ito pa. Natahimik ang paligid. Habang dinadasal ng pare ang mga linya ng kasal, halos hindi makafocus si Mariel. Tila nawala sa background ang lahat. Mga bulaklak, musika, tao. Ang naririnig lang niya ay ang kaba ng puso niya at ang mahinang tawa ni Tristan. So, do you throw up at every big moment? Or ako lang special? Tanong ni Tristan na kinangiwi niya. Can we not talk about it? Like ever again? We'll see. Depends kung ilang shots ng suka jokes ang kaya kong tiisin. Pagkatapos ng seremonya, isang simpleng salo-salo ang hinanda sa hardin sa likod ng simbahan. May mga puting tent, fairy lights at mga catering staff na abala. Si Mariel ay halos hindi makakain. Simple lang talaga ang gusto niya. Habang kumukuha ng tubig, nilapitan siya ni Elaine. Girl, you okay? You look constipated and betrayed at the same time. That's because I am. Elaine, siya yung sinukahan ko sa flight. As in, literal. As in. There's probably a TikTok video of it right now. Nagulat naman si Elaine at napatakip ng bibig. Wait, siya yun? Yung gwapong CEO na si Tristan Avellino? Oo, yun nga. Shh! Jackpot ka! Jackpot? Elaine, nasukahan ko siya sa eroplano. On the arm! On the pants! And now, asawa ko na siya. Gustong sabunutan ito ni Mariel. Well, at least hindi mo siya sinaktan emotionally. Yet? Tumayo si Tristan para mag-speech. Tahimik ang lahat habang kinuha nito ang mikropono. Good evening. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm Tristan Avellino, tech guy. Lately, asawa na rin. Tumawa ang mga bisita. I met my wife in a very explosive way. Literal, sa eroplano. Akala ko, yung turbulence ang problema. Apparently, siya pala. But despite the, unusual beginning, I'm honored. Not just because I'm standing next to a beautiful woman, but because destiny has a twist sense of humor. And I'm kinda starting to like it. Nagtinginan silang dalawa. Nagpipigil ng tawa si Mariel kahit gusto niyang kainin ng lupa sa sobrang hiya. May parte sa kanya na kinikilig. Tahimik na ang paligid. Paiba-iba ang mga ilaw. Hawak ni Mariel ang heels niya. Nakaupo sa isang bench. Lumapit si Tristan. May dalang 2 baso ng iced tea. Peace offering? Thank you. Para saan to? Para sa bagong simula. And for the throwing up sa vows. Don't tempt fate. Nagkatawanan silang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya kabado, hindi na siya takot.
At doon, habang magkahawak sila ng baso at magkasabay na uminom, napaisip si Mariel. Maybe this won't be so bad after all. Pagkatapos ng kasal nila, ay dinala siya ni Tristan sa bahay na pinagawa nito noon. Nagulat si Mariel sa sobrang laki noon. Para yung mansyon, pero masasabi din niyang mas malaki yon sa mansyon na nakita niya sa Italy noon. Umagang-umaga ay naroon na si Mariel sa malaking kusina, modernong-moderno, may marble countertops at top-of-the-line appliances. Pero si Mariel naka-ponytail, suot ang apron na may print na warning, hot stuff. Ay halatang walang pakialam sa paligid. Abala siya sa paghahalo ng pancake habang umiikot ang blender sa gilid nang biglang pumasok si Tristan. Smells like wife trying to impress husband breakfast. Hindi niya ito nilingon at pinagpatuloy ang ginagawa. Smells like someone who doesn't help in the kitchen. I'm helping with my encouraging presence. Lumapit si Tristan, suot lang ang gray shirt at boxers. Bagong gising ang itsura pero ayos pa rin ang buhok. Tumayo siya sa likod ni Mariel at sumilip sa ginagawa nito. Is that pancake? Or is that cement? Pancake, from scratch, not from a box. Baka hindi mo alam yan. Wow, so proud of you. Chef, akala ko kasi semento talaga. Yung pang tiles. Inis siyang lumingon sa asawa niya. Alam mo, pag ikaw sinabuyan ko ng butter sa muka, ikaw rin ang may kasalanan. Oh, violent. Ang aga-aga. Gusto mo na agad akong sabuyan? Ngumiti si Tristan, yung tipong alam na nito na naiinis na siya, ay lalo pa nitong ginagatungan. Sinapo nito ang pisngi ni Mariel na may konting flour. Ayan oh, may puti ka sa pisngi. Hindi ka pa rin marunong magluto ng malinis. Excuse me, professional chef ako. Assistant chef man, pero chef pa rin. Malamang, kahit nagluluto ako, ay hindi maiiwasang madumihan ako. Lumayo ka nga. Sige na nga, pero yung assistant chef, hindi ba usually yun yung mga tagahugas ng kawali? Tanong ni Tristan, hindi talaga siya tinigilan. Binitawan ni Mariel ang whisk at inis na hinarap si Tristan na mukhang masaya pa dahil nakuha na nito ang atensyon niya. Excuse me, hindi lang basta hugas ng kawali. I prep sauces and plate dishes. I'm part of the creative process. Pero mas nainis si Mariel nang gayahin ni Tristan ang pananalita niya. I prep sauces, I plate dishes, I'm part of the creative process. Hinampas niya ito ng paulit-ulit. You're so immature! But you married me, so what does that say about you? Na may minahal akong lola na marunong mag-blackmail emotionally. Lumakad siya palayo, bit-bit ang pancake, diretsong nilagay yon sa oven. Si Tristan, sinundan siya, hawak ang 2 tasa ng kape. Okay, sorry na, I'm just teasing you. Well, it's not funny, hindi ako clown. Muli niya itong hinarap at pinag-cross ang braso, tinaas pati ang kilay. Tristan, one more joke. I swear, I'll sleep in the guest room for a week. Lumapit si Tristan sa kanya. Sobrang lapit. Can I come with you? Tristan! Galit na sigaw ni Mariel sa patakbong palayo na si Tristan. Hindi nag-uusap ang dalawa. O mas tamang sabihin na hindi pinapansin ni Mariel si Tristan. Si Mariel ay abalang nanonood ng cooking video sa iPad habang pinapahid ang lotion sa kamay. Si Tristan naman ay nasa kabilang dulo ng sofa, naka-laptop, pero palaging sumisilip sa kanya. Pikon. Bulong ni Tristan na narinig naman niya. Narinig ko yon. Naisip ko lang, hindi ko sinabi. O naramdaman ko Piloso pong saad niya. Tumayo si Mariel, umakyat sa kwarto, naiwan si Tristan sa sofa. Nakangiti pa, kinuha niya ang phone, tinaype ang isang message pero hindi sinend. Sa halip, tumayo siya. Madilim ang kwarto, nakahiga si Mariel, naka-face mask at nakatalikod. Tahimik nun hanggang sa narinig niyang bumukas ang pinto. Marahang lumapit si Tristan at nahiga sa tabi niya. Hey! Tawag ni Tristan sa mahina at malambing na boses.
Nope. Lumayo ka. Ayaw kitang kausap. Hindi pa ako nagsasalita. Pero alam ko nang sasabihin mo eh. Sorry. Tapos susundan ng, pero nakakatawa talaga eh. Well, oo. Pero gusto ko lang sabihin na kahit sobrang dali mong mapikon, sobrang cute mong magtampo. Hindi gumalaw si Mariel. Tumahimik na siya. And honestly, I like annoying you kasi doon ka lang lumalabas sa shell mo. Mas kilala kita pag napipikon ka eh. Mas totoo. Bahagyang sinubsob ni Mariel ang muka sa unan upang itago ang pamumula ng pisngi. Mas real ang batok mo mamaya. Sige na, halika na. Let's make peace. Lumapit siya sa likod ni Mariel. Niyakap ito mula sa likod. Dahan-dahan. Hindi muna gumalaw si Mariel pero hindi rin siya tumutol. Let me guess. Gusto mong kumawala ako? Yup. Kahit ganito kainit? Sabay dikit nito sa katawan niya. Namula ang mukha niya. Lalo na. Kahit mabango ako? Tristan, you smell like garlic. Saad niya na kinatawa nito. That's because I cooked dinner. Surprise! Napalingon siya sa gulat. Ikaw? Nagluto? Yup, pasta. Sinunog ko nga lang yung bawang, pero at least, di mo na ako pwedeng sabihan na wala akong ambag sa kitchen. Ngumiti si Mariel. Unti-unti, nabubura ang inis niya. Nakita niyang napangiti si Tristan. Yung totoo, hindi yung pang-aasar. Sorry na, okay? I know I can be annoying, but if teasing you means I get to see all of your moods, I'd do it every day. Malambing na saad nito. You're impossible. But you married me anyway. I didn't have a choice. But you have a choice now, and you're still here. Hindi na siya nakasagot. Hindi niya na kailangang sagutin. Hinalikan siya ni Tristan sa noo. Isa, dalawa, hanggang sa dumaos-dos sa ilong at tumigil sa labi. Permission to kiss? You're asking now? Consent is sexy. Tumawa si Mariel. Pinikit niya ang mga mata. At sa sandaling yun, tinanggap ang halik ni Tristan. Mabagal, mainit, hindi pilit, walang tensyon. Parang sinasabi nito na wala kang utang sa akin pero gusto kitang mahalin. Hindi man makapaniwala dahil ilang araw lang matapos ang kasal ay ganoon na sila kakomportable sa isa't isa. Nalilito si Mariel dahil ganoon na lang kadali niyang bumigay dito. Nang mag-umaga ay amoy na amoy ni Mariel ang aroma ng kape. Si Tristan, naka-apron na may print na Kiss the Cook, ay nagluto ulit. Hindi kasing ganda ng luto ni Mariel, pero edible. Si Mariel naman ay bagong gising, magulo pa ang buhok, nakatayo sa gilid ng pinto. Agad siyang napansin ni Tristan. Good morning, may pancake queen. Gusto mo ba ng breakfast o gusto mo ng good morning kiss muna? Depende. Mang-asar ba muna bago lahat? Tinaas ni Tristan ang kamay. Promise, 0 asar today, hanggang 10 a.m. Baliw! Lumapit siya at hinalikan si Tristan sa pisngi. Thanks for last night. Which part? The hug? The kiss? Or the dinner with garlic-scented cuddle? Nakangising tanong nito. Lahat. I'm learning, see? Let's see if you can survive a whole day without pissing me off. Challenge accepted, Mrs. Avellino. Mariel, sinasabi ko sa'yo, baka matunaw na ako sa init dito ah. Reklamo ni Tristan. Nakahubad ito pang itaas at pawis na pawis habang nakahiga sa sofa at may electric fan na nakatutok sa mukha nito. Para bang binugbog ng summer kahit naka-October na. Eh kasi naman kung sinasagad mo lagi sa 16 degrees ang aircon. Parang niyayakap tayo ni Elsa gabi-gabi. Iritadong sagot ni Mariel habang bitbit ang resibo mula sa grocery. Mas okay na yun, kesa naman parang grisa sa sariling mantika. Tsaka hello, mayaman ang asawa mo, Mrs. Avellino. Huwag kang kuripot sa kuryente. Lalo na at ako naman ang nagbabayad. Di ikaw nang mayaman. Hindi mo ba nakita tong Meralco bill? Sabay abot ng papel kay Tristan. Grabe, parang may tinutunaw tayong snow sa loob ng bahay. Sinulyapan lang ni Tristan ang bills at inirapan. Napasinghap si Mariel saka ito hinampas sa braso.
Ari naman, wife. Okay, medyo intense nga. Nakangiwing saad nito na kunwari pa ay nagulat sa nakita. Pinagkrus niya ang braso. Exactly! Kaya simula ngayon, 25 degrees ang aircon. Compromise yan. Nope, that's not compromise. That's dictatorship. Fine. E di mag-fun ka na lang magdamag. Gusto mo pa bang i-budget pati electric fan usage mo? Saka siya tumalikod at dumiretso sa kitchen. Bit-bit ang ilang pinamili. Sumunod naman si Tristan sa likuran niya. Dalang dalawang sachet ng chips at parang batang humihirit. Pero babe. No. Love. No. Baby. Tristan, kung tatawagin mo pa ako ng kung ano-ano, lalagyan ko ng password ang remote ng aircon. Natigilan si Tristan. Ginusuan siya lalo. You wouldn't dare? Oh, I would. Pagkatapos ng maliit na aircon war, ayaw pa rin ni Mariel makipag-usap. Nagkulong siya sa kwarto. Iniwan si Tristan sa sala. Natatawa pero medyo guilty rin. Kaya habang abala si Mariel sa pag-aayos ng mga pinamili, bigla na lang pumasok si Tristan sa kwarto at may bitbit na maliit na bowl ng ice cream at naka-apron. Ano to? A peace offering. Nakangiting sagot nito habang inabot ang mangkok. Talaga? Sure akong may kapalit yan. Gusto mo lang yatang pabuksan ng aircon eh. Hindi ko nga iniisip yan, wife eh. Kung gusto mong malamig, edi mag-ice bath ka. Humakbang palapit si Tristan. O kaya, pwede kitang yakapin. Malamig ka eh. Tristan! Just saying. May natural aircon naman ako eh. Ikaw yun. Ang init mo nga eh. Sabi ni Mariel pero hindi na siya umalis. Eh di bagay tayo. Ikaw malamig, ako mainit. Perfect combination. Parang halo-halo at summer. Ang corny mo? Pero pogi. Tsaka alam mo, pag ganyan ka, medyo nakasimangot, medyo galit. Lalo kang gumaganda. Tristan, tigilan mo ako ah. Pero namumula na ang pisngi ni Mariel. Kinurot niya ang braso nito. Ang kulit mo talaga. Pero lovable. Humugot ng malalim na hininga pero may maliit na ngiti sa labi niya. Fine, 22 degrees. Final offer. Deal. Sabay high five ni Tristan kay Mariel na nauwi na rin sa yakapan. Later that night, habang nanonood sila ng movie sa sala, si Tristan ay nakasiksik sa tabi ni Mariel. May hawak na popcorn at nakapatong ang paa sa coffee table. Alam mo ba, may nag-message sa akin kanina. Sino? Huwag niyo magpapakita sa akin ah. Babangasan ko yan. Natawa si Mariel. Iiling-iling na tinignan to. Si Kay, yung friend ko sa Canada. Sabi niya, trending daw yung kasal natin. Baka kasi ang daming media na inimbitahan ng pamilya mo eh. Yung kiss moment? Gusto mo ba? Ipa-frame natin yun? Tristan! Pwede natin gawing painting. Lagay natin sa hallway. First kiss. The forever love. Pareho nilang nalaman na first kiss nilang pareho yun. Ayaw pa niyang maniwala. Pero binuko din ito ng mga kaibigan nito. Sira ulo ka? Totoo naman eh. Hindi ako nagbibiro, wife. Totohanin ko talaga bukas yan. Ganyan kaka-importante sa akin. Hinaplos ni Tristan ang mukha niya. Tumahimik si Mariel tapos ngumiti. Sweet mo rin minsan, no? Sabi ko sa'yo eh. Lovable ako. At bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya ni Tristan sa noo. Good night, Mrs. Avellino. Hindi na siya nakasagot, pero nginitian niya lang ito. Sa kabila ng tampuhan, away sa aircon, at budget sa grocery, isa lang ang sigurado niya. Unti-unti na siyang nahuhulog. At ang mas delikado, mukhang hindi na siya handang tumayo. Habang tumatagal ang pagsasama ng dalawa, ay mas lumalim ang pagkagusto nila sa isa't isa. Sa mga panahon na yon ay hindi na nakakaramdam ng pagsisisi si Mariel na nagpakasal sila. Kahit may tampuhan at nag-aaway sila minsan ni Tristan, ay masaya sila. Matatag din ang relasyon nila. Kapag may problema, ay pinag-uusapan agad nila. Isang hapon, abala si Tristan sa harap ng laptop niya sa home office habang si Mariel naman ay nakahiga sa carpet floor doon. Pinapanood ang kisame na parang may hinahanap. Ang boring? Then do something productive. Sagot ni Tristan nang hindi inaalis ang paningin sa laptop. I already did.
I folded the laundry, watered the plants, and judge my own life choices. Ikaw, anong ambag mo? Binaba ni Tristan ang laptop at kinuha ang mug ng kape. Pagkatapos ay nilapag nito yon. Umupo ito sa tabi ni Mariel at tumingin din sa kisame. Kawawa naman yung kisame. Pinapasan lahat ng boredom mo. Let's play. Play? Like video games? No, old school. Tagu-taguan. Napakurap si Tristan. Pinitik ang noo niya. Are you 8? Napanguso si Mariel at nilayo ang kamay ni Tristan. No, I'm 26. But this mansion is too big for just 2 people. Might as well put it to a good use. Tinitigan siya ni Tristan. You're really serious, huh? You scared? Challenge accepted. Tumakbo si Mariel nang nakapaa sa malawak na hallways ng bahay. Natatawa na parang bata. Si Tristan ay nakatakip ang mga mata sa living room, malakas na nagbibilang. 1, 2, 3, 4. Habulin kita, asawa ko! Si Mariel ay dumiretso sa pantry, pero masyadong obvious doon, kaya naglakad siya pa ilalim ng hagdanan, hanggang sa nakita niya ang maliit na pintuan ng bodega. Perfect! Pagpasok niya, agad niyang sinara ang pinto. Madilim, mabaho, medyo amoy niya ang mga lumang kahon at kinain ng panahon ang kahoy na shelves. Pero ayos lang, for the thrill. Meanwhile, si Tristan ay nahirapan sa paghahanap sa kanya. Mariel! Wife! Nakita na kita! Ay, hindi pala ikaw yan. Coat lang pala to. Umikot ito sa hallway, sa kusina, sa laundry room. Wala. Tumatawa ito habang naghahanap. Pambihira ka. Mukhang seryoso ka sa hide and seek ah. Olympic level to ah. Sa loob ng bodega ay patuloy na naghihintay si Mariel. Ilang minuto na ang lumilipas. Lumalapit siya sa pinto hanggang sa marinig ni Mariel ang pagtunog nun nang hawakan niya ang doorknob. Ha? Tinangka niyang buksan ang pinto. Ayaw bumukas. Tinulak niya ng marahan. Wala. Mas nilakasan niya. Wala pa rin. Wait! What the hell? Nalak? Halos 30 minutes na ang paghahanap ni Tristan pero hindi pa rin ito nahahanap. Honestly, wife, you win na! Come out! Walang sumagot. Umikot ulit si Tristan hanggang sa makarating sa ilalim ng hagdan. Napansin nito ang maliit na pintong bahagyang gumagalaw. Dahan-dahan niya itong binuksan pero may resistance mula sa loob hanggang sa narinig nito ang boses ng asawa. Hello? May tao ba dyan? Tristan! Holy, wife, nandyan ka? Buksan mo to! Kanina pa ako dito, Tristan! May daga na dito! Nahihirapan na rin akong makahinga! Open the door! Yung daga papalapit na sa akin! Umiiyak na sigaw ni Mariel. Agad na binuksan ni Tristan ang pintuan at halos mapaatras ito sa nakita. Si Mariel na nakaupo sa sahig, yakap ang tuhod, puro alikabok sa muka at buhok. Mukhang hindi naligo ng 2 linggo. Pawisan, nanginginig at umiiyak. Oh my God! Wife! Umiiyak na hinampas siya ni Mariel nang yakapin niya ito. Tristan! You jerk! Kanina pa ako naghihintay doon! Nakakatakot! Ang dilim! May naririnig pa akong mga daga, tas ang hirap huminga! Natawa si Tristan pero mahihimigan naman ang pag-aalala nito. Okay. Sorry, I didn't know. Hindi ko alam na may lock pala yun. I didn't know na dyan ka nagtago. Wife, there's a sign outside na bawal pumasok kung wala kang dalang susi. Pero mukhang hindi yun inintindi ni Mariel. I hate you, Tristan! As in hate! Yung capital H! Bold, underlined, may font na nakaka-trigger. Teka. Wife, relax. You're safe now. Come here. Binuhat ni Tristan ng bridal style si Mariel palabas. Pero sa halip na magpatuloy sa drama, napatingin ito sa kanya habang nagtatanggal siya ng alikabok sa buhok. You look cute, though dusty chick. Huwag mo kong niloloko. Naiiyak pa nga ako eh. Baliw ka. Nagpipigil naman ito ng tawa. Ay, sorry. Ayan, di na ako tatawa, promise. Pero nagtatawanan ang mga mata nito.
pumasok si Manang Lita, ang kanilang kasambahay. Ay Diyos ko po ma'am, kala ko multo yan. Ang puti ng muka tapos may alikabok sa buhok. Sabi ko na nga ba multo Tristan! Galit na sigaw ni Mariel at pilit na bumaba si Mariel. Nang lumapit siya ay tumakbo si Tristan. Naghabulan sila sa hallway. Si Mariel galit-galitan pero hindi na galit talaga. Si Tristan tuloy-tuloy lang ang tawa habang kinikiliti siya minsan para hindi umiyak. Nang gumabi ay nakahiga na sila sa kama. Oo, at tabi na silang matulog. Ayaw kasi siyang payagan ni Tristan na matulog sa guest room. Nilak nito lahat yon. Si Mariel ay bagong ligo, naka-towel wrap at may hair clip. Si Tristan naman ay nakasandal sa headboard, may hawak na papeles. Bawal na tagu-taguan dito. Ever again. Deal. Pero aminado ka. Exciting siya, di ba? Exciting. Pag may flashlight at exit. Not pag mukhang horror movie yung lugar. Well, at least may natutunan ka. Na? Na kahit sa kadiliman, nandyan ako. Ready to find you. Natigilan si Mariel at tumingin kay Tristan. Hindi na pikon ang muka, hindi rin sarcastic. Ngumiti si Mariel. Linya mo ba yan sa mga babae mo? O naisip mo lang ngayon? On the spot Galing no? Medyo, kahit nakakainis ka. Pero mahal mo na ako. Saan mo nakuha yan? Nakangiwing tanong niya, pero ramdam niya ang pamumula ng muka. Obvious naman Ayun no, ngumiti ka. Hindi porket ngumiti, mahal na. Bakit? Pag hindi mo ako kasama, malungkot ka. Assumption yan. Pag kasama mo ako, parang kumpleto ka. Wala akong sinabing ganun Pero nararamdaman mo. Tumingin si Mariel sa kisame, ngumingiti, pilit na pinipigil ang kilig. Fine, ngayon lang. Kasi nakaligtas ako sa bodega. Sasamahan kita kahit saan. Kahit sa madilim, alikabok, at maraming dagang lugar. You're such a dork. But I'm your dork. Naiiling na tinlikuran ni Mariel si Tristan. Hindi talaga papatalo ito. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagyakap ni Tristan sa kanya na hinayaan naman niya. Habang lumilipas ang mga buwan sa ilalim ng iisang bubong, napansin ni Mariel ang mga maliliit na bagay na dati na hindi niya pinapansin o pinili lang niyang baliwalain. Katulad ng kung paano laging handa si Tristan mag-abot ng towel kapag siya ay bagong ligo o kung paano nito palihim na pinapalitan ng kanyang coffee mug ng bagong timplang kape kapag lumamig na ito nang hindi niya natatapos. Maulan ang umaga ngayon dahil ayaw manatili ni Mariel sa bahay ay napilit niya si Tristan na maging pangalawang sekretary nito kahit wala naman siyang ginagawa sa office nito. Nasa parking lot lang sila. May hawak na payong si Tristan habang hinihintay si Mariel sa pinto ng sasakyan. Hawak nito ang isang bag na may extra heels at cardigan ni Mariel. Tumatakbo si Mariel mula sa entrance. Bit-bit ang laptop bag, naka-office attire, pero may suot na rubber shoes. Grabe yung ulan, para akong nag-swimming sa sidewalk. Kunot noo siyang tinignan ni Tristan. Inabot ang payong, pinapayungan siya at kinukuha ang bag niya. Sabi ko sa'yo hintayin mo muna akong bumaba. Hindi ka na marunong makinig excited ako Bumuntong hininga si Tristan. Wife, please, kapag ganitong sitwasyon, makinig ka. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Paano kung nadulas ka kakatakbo mo? Ayoko na maulit to Natigilan si Mariel, pero maya-maya ay tumango. Sorry hubby, hintay na kita sa susunod. Hinagkan ni Mariel ang labi nito at niyakap ang braso ng asawa. Alam na alam talaga kung paano paamuhin si Tristan. Pinahawak ni Tristan ang payong at kinuha ang panyo nito para punasan siya. Hindi nila napansin na nakikita yon ng mga empleyado, kaya palihim na naman silang pinag-uusapan. Si Ma'am Mariel talaga yung reyna dito Bulong ng isang staff habang nakatingin sa glass wall ng meeting room. Yung boss nating si Sir Tristan, parang executive assistant niya. Laging may dalang kape, laging bantay. Sis, princess treatment talaga. Araw-araw silang sweet Hindi ko inaasahan na ganyan pala si Sir. Sobrang sweet at maalaga niya kay Ma'am Mariel. Nakakainggit. Hindi naman lingid kay Mariel ang mga sulyap at bulungan, pero hindi niya maipagkakaila
She was enjoying it, not because of the attention, but because for once in her life, someone was there. Genuinely, consistently. Bakit ang daming itlog? Tanong ni Mariel habang nakatayo sa likod ni Tristan na abalang nagluluto ng araw na yon. Exciting week ahead. Corny. Mas corny ka pag gutom. Humagikik si Mariel. Hinampas niya ng tuwalya ang balikat ni Tristan na agad namang lumingon. May mantika pa sa pisngi. Walang arte, walang filter. Katulad ng mga nanay sa probinsya na abala sa pagluluto. Pero ito, CEO ng isang kumpanya, nakapambahay at may hawak na spatula. Habang nagluluto ito ng garlic rice, eggs at longganisa, si Mariel naman ay umupo sa kitchen island. Pinapanood lang ito. Hindi niya alam kung bakit may ganun siyang urge. Napanoorin lang to. Parang gusto niyang i-memorize ang bawat galaw nito. Yung paanong iniikot ni Tristan ng spatula gamit ang wrist lang. Yung dahan-dahan nitong hinipa ng mantika para hindi lang mag-splatter. Yung paminsan-minsan ay sisilip ito sa kanya at tatanungin siya. Sobra ba yung oil? Low cholesterol ka ba ngayon? Sira, hindi ako senior. Mukha ka na asawa ko eh. Ina-assume kong kailangan kitang alagaan. Hindi na sumagot si Mariel at inilingan na lang ito. Pagkatapos kumain ay pumunta siya sa garden para magdilig. Dahil weekend ay nasa bahay lang talaga sila ni Tristan. Minsan pa silang dinadalaw ng pamilya ni Tristan. Minsan ay ang lola niya. Kung may oras sila ay doon sila nagdi-dinner sa lola ni Mariel. Ang parehong pamilya nila ay apo na ang hinahanap sa kanila. Pero mukhang hindi pa naman sila ni Tristan nagmamadali. Habang nagdidilig siya ng halaman, inabutan siya ni Tristan ng malamig na tubig. You okay, wife? Namumula ka na. Halika na dito sa akin. Yakapin mo ako para mawala ang pamumula mo. Tantanan mo ko ha. Tulungan mo na lang kaya ako dito, hubby. Kaysa ang tumayo ka na lang dyan. Gumalaw-galaw ka din. Gusto mo talagang nahihirapan ang asawa mo eh. Nakita niyang lumapit ito at hindi na lang niya pinansin. Pero gano'n na lang ang panlaki ng mga mata niya nang maramdaman ang pagpulupot ng braso ni Tristan sa bewang niya. Pinatong ang baba sa balikat niya. Anong ginagawa mo? Protecting you sa sinag ng araw. Just let me, wife. Ipagpatuloy mo lang ginagawa mo. Nahiga si Mariel sa sofa, naka-joggers at hoodie. Habang si Tristan ay nakaupo sa sahig, nanonood ng series. Biglang tinapik siya nito sa binti. Wife. Gusto mong magpa-pedicure bukas? Ha? Bakit? Para sa'yo. Spa day mo. May lakad ka ba? Wala. Gusto ko lang makita na magpahinga ka. Pagkatapos ng spa, mag-shopping ka. Sobrang bait mo lately ha? Baka may kasalanan ka. Wala. Gusto ko lang. Gusto ko lang na pasayahin ka. Umiwas siya ng tingin. Sa isang banda, kinikilig din siya pero may takot ding nararamdaman. Kasi kapag sobrang bait ng isang tao, mahirap hindi mahulog. At kapag nahulog ka, wala kang kasiguraduhan kung sasaluhin ka. Pero si Tristan, araw-araw siyang sinasalubong. Araw-araw siyang sinasalo. Sinamahan ni Tristan si Mariel sa spa dahil ayaw nga niya kapag hindi ito kasama. Dahil weekend naman ay gumala na din sila pagkatapos. Sir Tristan, may nagpadala po ng flowers kay Ma'am Mariel. Saad ng sekretary ni Tristan. Hindi ito sinulyapan ni Tristan at nagpatuloy lang sa paglalakad. Kagagaling lang nila sa conference room. Nakapalibot sa bewang ni Mariel ang braso ng asawa. Ako nagpadala niyan. Para hindi niya makalimutang may nagmamahal sa kanya araw-araw. Natigilan ang mga staff. Ang sweet ni Sir! Nakakakilig, sana all! Si Mariel naman ay nagkukunwaring iritable. Pero sa loob-loob niya, umaapaw ang kilig na nararamdaman niya. Gusto niyang tumili. Pag upo niya sa desk, nakita niya ang maliit na card. To my favorite reason for waking up early. Because I get to love you, even if you don't say it back yet. T. Napalunok si Mariel at napatingin kay Tristan na nakatitig sa kanya. Na para bang pati kaluluwa niya ay nakikita nito. Buong oras ay nakatitig lang talaga si Tristan sa kanya.
Kinikilig siya, pero sinita niya ito. Pero that night, habang nakahiga siya sa kama niya, hawak ang flower card ni Tristan. Napangiti siya ng totoo. For the first time, hindi siya natakot sa ideya na ma-fall. Kahit sa bawat araw na lumilipas, parang hindi na siya nahuhulog ng sobrang mag-isa. Sabay na silang nahuhulog at sabay ding sinasalo ang isa't isa. Isang hapon, sa hardin ng bahay nila Mariel at Tristan, nakasuot si Mariel ng simpleng shorts at oversized shirt. May suot na gloves habang nagtatanggal ng damo. Si Tristan naman ay naka-black tank top at jogging pants. May hawak na hose, pawisan pero gwapo pa rin. Sumulyap si Tristan kay Mariel habang nagdidilig ng mga halaman. Alam mo, habang nakikita kong nakayuko ka dyan, naisip ko lang, bagay sa'yo ang magtanim. Wow! Ang lalim ng observation mo ha? Teka lang, ikaw ang nagtanim ng damong to, di ba? Bakit ako ang nagtatanggal? Baka kasi gusto mong matutong magpasensya eh. Therapeutic kaya ang pagtanggal ng damo. Tinatanggal mo rin ang stress. Stress ka dyan? Sinong stress? Mukhang stress ba ako? Well, kung ikaw ba naman ang kasama. Malakas na tumawa si Tristan. Pero seryoso, masaya akong kasama kita kahit sa mga ganitong simpleng bagay. Natahimik si Mariel pero nakangiti ng konti. Can I ask you something? Medyo seryoso ang tono nito. Tinignan ito ni Mariel. Huwag mo nang itanong kung gusto mo pang magbunot ng mas maraming damo. Hindi, iba. Naisip ko lang. Nagsisisi ka ba? Ha? Saan? Sa lahat ng to. Nilingon nito ang bahay, ang paligid, tapos tumingin sa kanya. Sa kasal natin, sa atin, sa pagiging mag-asawa, na parang biglaan lahat. Di ba dapat? Pinlano to, pinag-isipan. Tristan, napatigil siya sa ginagawa, hinubad ang gloves. It's okay, sabihin mo lang, ayokong iniisip mo na nasayang ang buhay mo dahil lang sa hiling ng lolo't lola natin. Huminga ng malalim si Mariel at tumingin dito. Noong una, oo na-stress ako. Nalito, nalungkot. Pero habang lumilipas ang araw, habang kasama ka, you proved me wrong. Nakatingin lang sa kanya si Tristan. So? I'm not regretting anything, Tristan. This marriage, ikaw, lahat ng to. Hindi ko pinagsisisihan. Natahimik lang si Tristan, pero kita sa mga mata nito ang tuwa. Talaga? Wala? Kahit isang beses? Kahit noong nasukahan mo ko? Pwede ba? Huwag mo nang ipaalala yun. Buti nga yun lang ang nakuha kong first kiss sa'yo nun eh. Tristan! Hinampas niya ito. Tumayo ito at hinawakan siya sa bewang. Pero ngayon, pwede bang humingi ng panibagong version ng first kiss? We already kissed. But you know. Nagpanik ng konti si Mariel pero natatawa. Hoy! Nasa labas tayo. May mga ibon. Eh di sila ang saksi. Hinalikan ni Tristan si Mariel sa pisngi. Mabilis, malambing, pero ramdam ang kilig hanggang sa hinalikan siya sa labi. Nagtakip siya ng muka pagkatapos. Grabe ka, lagi mo akong ginugulat at lagi mo akong pinapasaya. Alam mo ba, minsan iniisip ko, paano kung hindi ako napilit sa kasal na to? Siguro nasa Canada pa rin ako, abala sa kitchen at pagod araw-araw. Hinaplos ni Tristan ang pisngi niya. At ako, single pa rin, mag-isa sa malamig na kama at walang kaasar sa umaga. Baka nga, meant to be? Saka hindi ko pa nararanasan na masukahan sa eroplano. It was meant to happen. Kung hindi lang kita mahal, sinubuyan na kita ng tubig ng hose. Anong sinabi mo? Wala. No. Huli ka! Mariel, ulitin mo yun! Sinapo ni Tristan ang pisngi niya para iharang dito. Hindi ko ulitin ang sinabi ko. Wala akong sinabi. Uulitin mo o bubuhatin kita pabalik sa kwarto. Hay nako! Lakas ang loob mo ngayon ah! Kinurot niya ito. Siyempre, mahal ko ang asawa ko eh. Si Mariel naman ang natigilan. Tristan! Mariel,
Nagkatitigan silang dalawa. Humugot ng malalim na hininga si Tristan. Kahit sa una, hindi natin pinili tong kasal. Pinipili pa rin kitang mahalin araw-araw. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa'yo. At ako, pipiliin kang papasukin sa puso ko. Unti-unti, pero totoo. Yumakap si Tristan sa kanya, mahigpit, mapagkalinga. I'm never letting you go, Mariel. Hindi mo rin ako kayang tiisin, di ba? Kahit pasaktan mo ulit ang dignidad ko sa public. Ay sorry, next time, sasadyain ko na. Kahit ano pa yan, basta ikaw. Habang nakaupo sila sa damuhan, magkayakap sila. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, sapat na ang simpleng usapan para iparamdam kung gaano na sila kalapit sa isa't isa. Hindi perpekto ang simula nila, pero may masayang direksyon ang dulo nun. Matapos na ang harutan sa hardin, tahimik na ang buong bahay at tanging mga yabag ni Tristan ang maririnig sa pag-akyat niya sa hagdan. Buhat si Mariel sa kanyang mga bisig. Maingat ang bawat hakbang ni Tristan habang bitbit si Mariel papasok sa kanilang kwarto. Sa kabila ng katahimikan, ramdam ang tibok ng puso nilang dalawa. Parang sinasabayan ang bawat hakbang paakyat. Bakit mo ako binubuhat? Marunong naman ako maglakad eh. Wala lang, gusto ko lang. Gusto ko maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Tahimik na napangiti si Mariel, hindi na siya tumutol. Sa halip, sinandal ang ulo sa dibdib ni Tristan. Hinahayaan ang sarili sa yakap ng lalaking dati inaayawan niyang pakasalan. Pagpasok nila sa kwarto, maingat siyang binaba ni Tristan sa kama. Dahan-dahan na parang mahalagang bagay na ayaw mabasag. Bumagsak ang katawan ni Mariel sa malambot na kama, habang si Tristan ay nanatiling nakatingin sa kanya. Alam mo bang ilang buwan ko na tong iniisip? Hindi para sa laman, kundi para maramdaman mong mahalaga ka. Na pinipili kita, gabi-gabi, araw-araw. Hindi kumibo si Mariel. Sa halip, inunat ang kamay at hinila si Tristan palapit sa kanya. Sapat na ang titig niya para magsalita ng damdamin. Sapat na ang kanyang yakap para sabihing handa na siya. Marahan ang kilos ni Tristan, walang pagmamadali, walang panggigigil. Inumpisahan niya sa paghalik sa noo ni Mariel, sunod sa pisngi, sa ilong, sa labi. Mahinang dampi, pero unti-unting lumalalim. Parang bagyong dahang-dahang umiikot sa paligid. Hinapdos ni Tristan ang mukha ni Mariel, saka marahang inalis ang klip sa buhok nito. Kumalat ang buhok niya sa unan, sinundan ng halik sa leeg, sa balikat, sa bawat bahagi ng katawan na tila matagal nang inaasam na masilayan ng ganito kalapit. Isa-isang inalis ni Tristan ang suot ni Mariel, dahan-dahan, may paggalang, hindi siya nagmadali. Bawat butones, bawat fold ng tela, parang may sariling kwento. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Titigil ako. Hindi ko to pinipilit. Pinili ko to. Pinili kita. Tumango si Tristan at hinubad na rin ang kanyang shirt. Sa bawat halik niya sa katawan ni Mariel, parang kinukulayan niya ng pagmamahal ang bawat sulok nito. Parang sinisigurado niyang sa gabing to, walang alinlangan, walang pangamba. Bumaba ang kanyang mga halik mula sa leeg, patungo sa balikat, sa collarbone, pababa pa. Habang ang mga kamay ni Mariel ay dumadaloy sa likod nito, tila gustong maalala ang bawat linya ng katawan nito. Dama sa bawat galaw nila ang tiwala, ang pagbibigay, ang pagtanggap. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging mga ungol ng pangalan nila, malalalim na hininga at tunog ng kumot ang maririnig. Isa yung sayaw ng dalawang pusong handa ng tumibok ng sabay. Walang salita, pero punong-puno ng damdamin. At nang humiga si Tristan sa tabi ni Mariel, pagkatapos ng lahat, mahigpit siyang niyakap, parang ayaw ng pakawalan. I love you. Napapikit si Mariel, ngumiti at hinawakan ng kamay ni Tristan. Tristan? Huwag kang bibitaw ha? Never. Mahal din kita, Tristan. Sa gabing yon, hindi lang katawan nila ang nagtagpo, kundi ang puso nila. Walang pagsisisi, walang obligasyon, tanging damdaming totoo at kusang loob.
Ang dating kasunduan, unti-unting naging pagmamahal. Ang dating arranged marriage, naging real love story. At habang nakayakap sila sa isa't isa, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, alam nilang pareho, ito ang simula ng tunay nilang pag-ibig. Lumipas ang mga taon, ay mas tumatag ang relasyon nila Mariel at Tristan. Mainit ang araw noon sa kanilang bakuran, pero mas mainit ang halakhakan na nagmumula sa ilalim ng puno ng mangga. Nakaupo si Tristan sa picnic mat, suot ang simpleng white shirt, habang buhat-buhat sa balikat niya ang isang batang lalaki na may parehong mga mata niya. Madilim, bilog at punong-puno ng kulit. Biniyayaan din sila ng gwapong anak. Nasa 4 na taon na itong gulang. Oh, Captain Coco, mission accomplished na ba? Sigaw ni Tristan. Tawa ng tawa ang anak nila habang kinakalabit ang buhok ng ama. Yes, Papa! Lumipad ng spaceship natin! Natatawa si Mariel mula sa gilid habang nilalapag ang tray ng freshly baked cookies sa mesa. Nakasuot siya ng floral na sundress at nakaban ang buhok. Isang simpleng ina pero litaw ang kagandahan. Tumabi siya kay Tristan at hinalikan ang pisngi nito. Spoiled na spoiled yung anak mo ah. Baka mamaya ayaw nang bumaba sa balikat mo yan. Mana sa'yo eh. Spoiled ka rin naman sa akin, di ba? Hay nako, pikon ka pa rin. Mula sa pagiging estranghero sa eroplano kung saan aksidente siyang nasukahan ng babae hanggang sa pagiging mag-asawa na pinagtagpo ng tadhana. At ngayon ay masayang pamilya. Tila bang surreal ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Pero sa kabila ng lahat, pinili nilang magkasama, pinili nilang manatili. Hindi man naging madali ang simula, puno ng asaran, tampuhan at pagsubok sa pag-adjust bilang mag-asawa. Natutunan nila ang pagmamahal ay hindi lang sa kilig o tamis, kundi sa araw-araw na pagpili sa isa't isa. Kahit may pagkakataong nakakapagod, nakakaubos. Lumipas ang mga taon, mas pinili nilang manatiling grounded kahit may kaya sa buhay. Mansyon ang bahay pero punong-puno ng pagmamahal. Walang yaya si Coco. Dahil mas gusto nila Tristan at Mariel na sila mismo ang magpalaki rito. Mas gusto nila na sila ang magpakain, magpatulog, mag-aral kasama at magpasyal tuwing weekend. Isang araw ng linggo, habang nagpapalipad ng saranggola si Tristan at Coco sa bakuran, nakaupo si Mariel sa veranda, may bitbit na sketchpad at lapis. Gumuguhit siya ng simpleng portrait ng mag-ama, habang palihim na natatawa sa eksena. O Coco, hawakan mo mabuti yan ah. Baka makalipad hanggang Japan. Yay, Papa! Gusto ko rin pumunta sa Canada. Sabi ni Mama, dun siya dati. Oo naman, dati. Pero mas pinili ka ng mama mo. At ako. Natawa si Mariel sa narinig. Kahit ilang taon na silang kasal, parang araw-araw pa rin nililigawan siya ni Tristan. Hindi ito nagsasawa sa pagbibigay ng bulaklak, pagbitbit ng bag, pagluluto ng breakfast, at pagsundo sa kanya tuwing may events siyang pinupuntahan. Tuwing gabi, bago matulog, hindi nawawala ang kulitan. Si Tristan pa rin ang takbuhan ni Mariel tuwing stress, at si Mariel pa rin ang best listener ni Tristan, kahit ang kwento ay paulit-ulit. Sa bawat away, may tawanan. Sa bawat tampo, may yakap na sumusunod. At sa mga mata ni Coco, sila ang pinaka-cool na magulang sa buong mundo. Minsan, habang magkatabi sa sofa, si Mariel ay nakasandal sa dibdib ni Tristan habang nanonood sila ng cartoons kasama si Coco. Naalala mo pa ba nung ayaw ko sa'yo? Yep, naalala ko rin kung paano mo ako sinukahan sa eroplano. Natawa siya ng malakas, tinakpan ni Mariel ang muka sa hiya. Ay grabe, huwag mo nang i-remind. Pero kahit ganun, worth it ka pa rin. Bigla itong tumayo, nilapitan si Mariel at hinalikan siya sa noo. Si Coco agad ay nagreklamo. Ew! Kiss! Hayaan mo na anak, ganyan talaga kapag mahal na mahal mo ang asawa mo. Niyakap niya si Mariel mula sa likod at binulungan. Iba pa rin ang ikaw. Ikaw pa rin ang bahay ko. Tumulo ang luha ni Mariel, hindi lungkot, kundi saya,
Ang dating kontratang kasal ay naging totoong pagmamahalan at ngayon may bunga, isang masayang pamilya. Nang gumabi, bago sila matulog at nakahiga sila sa kama, si Coco nasa gitna nilang dalawa, yakap ng nanay at tatay niya. Nakatingin si Mariel sa kisame habang hinihimas ang buhok ng anak. Si Tristan naman ay nakatingin sa asawa at anak niya na tila hindi pa rin makapaniwala sa kung anong klaseng kaligayahan ang natagpuan niya. Tristan? Thank you for staying, for loving me. I should be the one saying that. Thank you for choosing me every single day. Saglit ang katahimikan. Sa gitna ng ilaw ng lampshade, tumagilid si Tristan paharap kay Mariel at sabay silang pumikit. Niyakap niya ito sa bewang. I love you. I love you too. At sa ilalim ng isang simpleng bubong, sa gitna ng tawanan, pag-aalaga at pagmamahal, doon natapos ang kwento nila. Hindi perpekto, pero totoo, at punong-puno yon ng pagmamahal. Ang kwento nila Mariel at Tristan ay nagpapaalala sa atin na love doesn't always begin with sparks and butterflies. Minsan, it starts with confusion, frustration, and arranged marriage. Pero sa likod ng lahat ng yon, may natutunan tayong mahalagang aral. Na hindi mahalaga kung paano nagsimula ang isang relasyon. Ang mas mahalaga ay kung paano nyo ito piniling alagaan. Sa isang arranged marriage, normal na hindi mo agad maramdaman ang love. Pero gaya ni na Mariel at Tristan, natutunan nilang mahalin ang isa't isa sa gitna ng tampuhan, asaran at lambingan. Natutunan nilang ang love ay hindi laging perfect. It's messy, nakakainis minsan, pero ito rin ang nagbibigay kulay sa buhay. Sa bandang huli, love is a choice. You choose to stay, to understand, to grow together. Kaya ang kwento nila ay paalala na minsan, ang taong akala mong estranghero ay siya palang magiging tahanan mo. At dito na po nagtatapos ang kwento nila Mariel at Tristan. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.